Planado pala ang Sara Surge. Ha? Itong pag-uusapan natin, ito ang totoo sa mga surveys, propaganda na malakas daw si Sara. Ha? Ang tinatawag nating Sara Surge, parang pinopropaganda na si Sara ay malakas, siya ang frontrunner, sa mga posibleng tumakbong presidente sa 2028. Sa mga surveys pinapakita na mas mataas ang kanyang performance rating kumpara kay PBBM. Lahat ng ito nagpapakita na si Sara ang si Sara ang malakas na makakalaban sa 2028 sa surveys, sa mga propagandang lumalabas. Ito yung tinatawag nating Sara Surge. Parang lahat halos ng ngayon. Kung mapapansin ninyo, naiiba itong panahon na to. Naiiba itong panahon na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Dati hindi ko rin nakikita pero nung inanalyze natin, parang ang ngayon, hindi naman ito coincidence lang. Ibig sabihin, sabay-sabay na naglalabasan. Surveys na daw si Sara, mataas ang trust at performance rating, survey na siya daw ang nangunguna na posibleng mabigat na makakalaban sa 2028. Tapos ang mga narratives ng mga vloggers ng DDS, talagang yun din ang paulit-ulit na sinasabi. Kahit yung mga trolls, ganun din ang sinasabi. So makikita mo talaga, hindi ito simpleng lang, ito'y planado. Ngayon, ano kaya ang dahilan? Bakit naglalabasan ito ngayon? Mga kabunyog, ito pala yung totoo dyan. Magkakaroon ng impeachment si Sara Duterte. Alam naman nating baka ngayong linggong ito magsimula na magsimula na ang hearing. Kapag ni-refer na yan sa Justice Committee, magsisimula na ang hearing ng Justice Committee tungkol sa impeachment ni Sara. Kaya nasa panahon ngayon na ang Kamara ay magdidesisyon talaga. I-impeach ba nila si Sara o hindi? Isang malaking usapin ito, mga kabunyog, mga kababayan. Kapag hindi nakalusot sa Kamara ang impeachment, hindi naman makakarating sa Senado yan. So, ang labanan ngayon ay nasa Kamara, nasa House of Representatives. Ang Kamara ang magdi-decide kung i-impeach si Sara o hindi. Bakit na naglalabasan itong mga surveys, itong mga propaganda ng DDS, para i-project na si Sara ay malakas. Bakit? Political survival. Yan ang pinaka-dahilan, mga kabunyog. Political survival. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang lumalabas dito, nakakaramdam na ang kampo ng Duterte na talagang pabagsak na sila. Pawasak na. Kahit ang Senado, nakita naman natin, wala na yung pro-Duterte block dyan. Durug na. Durug na. Lalo na ngayon, itong paglabas ng ICC, nakasama si Bongo, yun, na yan. Tapos sa susunod na mga araw, makakasuhan sila Villanueva. Pabawas ng pabawas ang minorya. Baka ang matira na lang dyan, 4. So, alam ngayon ng Duterte na nanganganib na ang kanilang political survival. Kailangan na nilang iligtas ang kanilang kampo. Na ito, mga kabunyog, mga kababayan? Alam nilang ang Senado, wala na yan. Sabi nga ni Greco Belhica, binasa ko yung post niya. Bakit naman ninyo dinudurog ang Duterte camp sa paraan ng legal, ang tawag niyang ginamit? Legal elimination. Wag naman. Talunin nyo naman ang Duterte sa eleksyon, hindi sa legal elimination. yun yung post ni Greco Belhica kanina, binasa ko. Mga kabunyog, mga kababayan. Wala namang nagbabawal na, siyempre sa politika,
Kung gusto mong talunin ang kalaban, lahat ng pwede mong gamiting paraan, gamitin mo para matalo ang kalaban. Mayroon palang mga pwedeng ikaso sa mga kakampi nilang senador dahil marami palang anomalya sa flood control. Eh di kasuhan mo. O, mayroong pananagutan sa ICC sila Bato at sila Bongo. Ayun, kinasuhan sila. Kaya ngayon, lumabas na ang pangalan nila sa mga co-perpetrators. O, hindi natin kasalanan kung nangyayari man yan. So, ngayon, pahina na ang kampo ng Duterte sa Senado. Ilan na lang matitira dyan? 4? Pagkatapos ngayon, si Sara pa, nahaharap pa ngayon sa impeachment. So, ano ito mga kabunyog mga kababayan? Talagang kaliwat kanan ang kinakaharap nilang madi-decimate. Kumbaga mawawasak ang kampo ng Duterte. So ang usapin ngayon ay political survival. Nasaan ngayon ang labanan? Nasa House of Representatives. Kailangang mapigilan na wag makarating sa Senado ang impeachment ni Sara. Kasi pag nakarating sa Senado, problemado na nga ang Senado eh. Wala na yung mga kakampi nila, paubos na. Kaya ang gagawin talaga nila, mapigilan sa Kamara. Paano nila mapipigilan? Kailangan yung mga kongresista ay huwag bumoto sa impeachment ni Sara. Yun ang kailangan nilang gawin. Pipigilan nila na makakuha ng 1/3. Ilan ba yung 1/3 na kailangan? 106 na kongresista. Paano nila ngayon mapipigilan na huwag sumuporta ang mga kongresista? Kailangan ang isipin ng mga kongresista, malakas si Sara para matakot sila. So kumbaga, ang gustong i-project ng mga DDS ngayon sa mga kongresista, i-kondisyon ang isip ng mga kongresista na kung may plano kayo sa 2028, matakot kayo. Kasi si Sara ang malakas na pwedeng magpresidente sa 2028. Kaya, para maipakita na malakas si Sara, yan ang mga surveys. Yan yung mga propaganda na naglalabasan ngayon. Kaya itong mga surveys na ito na sabay-sabay naglalabasan, itong mga propagandang ito na malakas umano si Sara, ano ito? Mind conditioning. Ito yung tinatawag nating Sara surge. Nagkikreate sila ng impression na malakas si Sara para itong mga kongresista ay matakot. Siyempre, mga kabunyog mga kababayan, ang mga kongresista tinatakot nitong mga survey-survey na to. Bakit? Eh kung may plano kang tumakbo sa 2028 na congressman, dapat wag mong kakalabanin si Sara, wag mong gagalitin si Sara. Kaya di ba ngayon, maraming kumakalat. Sabi ng wag lang kayong bumoto sa impeachment ni Sara. Hindi magagalit sa inyo si Sara. Pagdating ng 2028, kung manalo si Sara, hindi niya kayo gagantihan. Yan yung parang ganun yung kinakalat ngayon eh. Mga kabunyog, mga kababayan. Ganun yung kinakalat sa mga congressman. Huwag kayong sasama sa 106 na kongresistang boboto para i-impeach si Sara. Pag bumoto kayo sa impeachment ni Sara, nasasama kayo sa 106, mamarkahan kayo. Pag nanalo si Sara sa 2028, gagantihan niya kayo. Parang ganon. Pero kung hindi kayo boboto, hindi kayo sasama sa 106 na kongresista, kahit hindi kayo lumipat sa partido ni Sara, hindi niya kalilimutan na pag nanalo siyang presidente, hindi kayo bumoto sa impeachment niya. Yun. Parang ganon yung Ngayon, paano mo makukumbinsi ang mga kongresista na malakas si Sara? Itong mga lumalabas na surveys, itong mga lumalabas na mga propaganda sa social media. Sabay-sabay eh. Sabay-sabay mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sabi ko, yung pala. Mukhang talaga eh. Planado talaga itong Sara surge na ito. Ang tinatawag nating Sara surge, yung mga propaganda na kunwari si Sara ay malakas. Ito eh, political survival na eh. Political survival, wala na eh, padurog na eh. Si Duterte nandun na sa dahig, sa ICC. Yung mga kakampi nilang senador, na rin, padurog na din. Padurog na din. Nagtatago na si Bongo, si Bato. Malamang susunod na si Bongo. Magkakakaso na sila Villanueva. Wala na ito. Si Sara Duterte, malamang ma-impeach na.
Ang gusto nilang pigilan, impeachment ni Sara. Paano nila ngayon pipigilan ang impeachment ni Sara? Dapat hindi makakuha ng 106 kasi yan yung 1/3. Paano sila hindi makakakuha ng 1/6? Paano nila pipigilan? Kutin. Kutin ang mga kongresista. Paano tatakutin? Palabasin mo na malakas si Sara. Maglabas ng mga surveys. Maglabas ng mga propaganda. Bugbugin. Pati sa media, yun ang palabasin. Pati ang mga trolls, pati mga vlogger, supporters ni Sara, yun ang ulit-ulitin para yung mga kongresista matakot. Tapos alukin ang mga kongresista. Congressman, alalahanin mo, malakas sa survey si Sara. Siya ang posibleng manalo sa 2028. Pag nanalo si Sara, nakita niya na bumuto ka laban sa kanya dito sa impeachment, pag bumoto ka, gagantihan ka sa 2028. Mga ganyan mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, kaya kung ikaw congressman, maniniwala ka dyan sa Sara Surge na yan, na propaganda, hindi ka na lang boboto. Kahit, kumbaga, kasama ka pa rin sa majority, ibig sabihin, sa Marcos, kasama ka pa rin sa administrasyon, sa majority, pero hindi ka boboto sa impeachment ni Sara. Para pagdating ng 2028, safe ka. Pag nanalo si Sara, madali na lang lumipat. Alam naman natin ang politika natin. Pag nanalo si Sara, lipat ka na lang uli kay Sara. Parang ganun yung kondisyon ngayon, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya nga, marami sa akin ang nagsasabi, attorney, alam mo ba ngayon, tinatakot ang mga kongresista Tinatakot ang mga kongresista. Sabi ko, bakit? Kaya naman nating makuha yung 106 na yan. Maliit lang yan Hindi, attorney. Ang kampo ni Sara gumagalaw na, ginagapang. Ginagapang ang mga kongresista. Sabi ko, paano naman ginagapang? Tinatakot Pinapalabas nila si Sara ang magiging presidente sa 2028. Kaya kung gusto mo, congressman ka, huwag magalit sa'yo si Sara. Pagdating ng panahon, hindi ka gantihan, huwag kang buboto sa impeachment niya. Yung pala yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sabi ko, ganun pala. Planado pala talaga itong Sara Surge na ito. Planado pala ito. Kaya, mapapansin mo naman talaga, lahat ngayon, sabay-sabay na naglabasan. Bakit ngayon? Kasi mag-uusap na ang Kamara Kumbaga, sa panahong ito, inilabas yung mga Sara Surge na yan, para yung Kamara ma-impluwensyahan. Ma-impluwensyahan ang Kamara. Kasi ang labanan ngayon nasa Kamara Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, sabi ko, ganun pala. Hindi ko masyadong naisip yan Kaya lang, nung may mga nagpapaabot na sa atin, attorney, nakausap ko si congressman. Kinaano daw sila, ginagapang na sila. Sabi ko, kaya nating makuha ang 106, kunti lang naman yan Kailangan kasi natin 106. Kaya lang, ang problema, itong pananakot na ito. Parang pinapalabas nila na si Sara ang malakas. Pag nanalo si Sara, mamumroblema ka. Pag nanalo si Sara sa 2028, congressman ka, mamarkahan ka. Kasama ka sa bumoto sa impeachment niya. O kaya, ang nangyayari ngayon, playing safe ang mga kongresista, wag na lang bumoto sa impeachment ni Sara. Kaya parang ang lumalabas ngayon, mahihirapang makuha yung 106. Mga kabunyog, mga kababayan. Dahil sa ganyang Kaya itong mga survey na ito, itong mga propagandang ito na malakas umano si Sara, planado. Yan pala ang totoo dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ito, mga kabunyog, medyo, sabi ko, ganun pala yan. Hindi ko rin nakita yan Pero, kapansin-pansin talaga na nitong linggong ito, itong buwan na ito, sa asahan natin sa susunod pang mga araw, bubugbugin ng ganung propaganda Ganung propaganda yung Alam nyo ang mga DDS, ang kampo ng Duterte, yan yung kanilang style. Kapag may nilabas silang narrative, sabay-sabayan. Sabay-sabayan. Yung mga trolls nila, yung mga diehard supporters nila. Yan? Yan talaga yung uulit-ulitin nilang sasabihin. Bakit? Para nga, ang purpose nila, masindak, matakot ang Kamara.
Kasi ang labanan ngayon nasa Kamara eh. Kailangan nating makuha yung 106 na kongresista eh. Paano ngayon mapipigilan na makuha yan? Kinakausap, ginagapang na nila ng kampo ni Sara. Ano ang paraan ng pagkausap? Congressman, hindi naman kailangang lumipat ka na sa amin. Pero wag ka lang bumoto sa 106, wag ka lang sumama sa 106 na buboto sa impeachment. Hindi pag hindi ka sumama, pag 2028, pag nanalo si Sara dahil si Sara naman ang malakas, tatanggapin ka. Pero kung buboto ka sa 106, sasama ka doon, sa 2028, tandaan mo, mamarkahan ka. Nakuha niyo mga kabunyog. Kumbaga, ang pinag-uusapan dito sa mga kongresista, ang ino-offer 2028. Kaya lang, paano ka naman makukumbinsi? Di ipalabas mo na si Sara ang malakas. Di ba? Kaya mga kabunyog, ako ini-expose ko na to para maliwanagan ang mga kongresista. Huwag kayong padadala dyan. Planado ang lahat ng ito. Planado. Political survival na ito ng mga Duterte. Delikado talaga na ma-impeach na si Sara eh. Sa Senado, wala na eh. Tingnan nyo sa Senado. Wala na. Ilan na lang ang solid na DDS dyan. Pag nakulong si Villanueva, nakulong si Cheese, nakulong si Jinggoy, wala na, mababawasan ng 3. Nagtatago na si Bato, 4 na. Pag naaresto pa si Bongo, o kaya magtago na si Bongo, bawas ng 5. Ilan sila? 9. Ilan na lang natira? 4. Sino na lang yung 4 na yan? Si Aimee, Cayetano, Padilla, Marcoleta. Yan na lang. Yan na lang. Dito, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, dapat ipakita natin, hindi totoo yan. Hindi totoong malakas si Sara. Hindi yan. Kasi may mga kongresistang tinatakot eh. Huwag kayong sasama sa 106 na kongresistang boboto sa impeachment. Sigurado kasi mga kabunyog, mga kababayan, makakarating sa plenaryo ang impeachment na ito. Sigurado yan. Sigurado yan. Kayo sa tingin nyo. Yung impeachment kay PBBM, sufficient in form, pero hindi sufficient in substance. Dahil hindi sufficient in substance, hindi na dumating sa hearing. Wala na, hindi na nagkaroon ng presentation of evidence. Pero itong kay Sara, sufficient in form, yes. Sufficient in substance, yes. So darating ito sa presentation ng evidence. Pag nagkaroon ng presentation of evidence, may probable cause. Sasabihin ng Committee on Justice, may probable cause. Magre-recommend ngayon ang Committee on Justice dalhin sa plenaryo. Doon sa plenaryo ngayon ang butuhan ng 106. Kailangan natin doon ang 106. Kaya nga may mga propaganda ng Sara Surge, yun pala yung purpose. Impluensyahan ang mga kongresista. Yan ang pinaka-purpose. Dahil nandun ang laban. Nandun ang laban. Ayaw nila talaga na ma-impeach si Sara. Pag na-impeach si Sara, wala na yan. Kaya paano mapipigilan ng impeachment? Hindi nakakasigurado sa Senado. Hindi sila nakakasigurado na. Durog na sa Senado eh. So aayusin nila ngayon ang Kamara. Paano mo ngayon mapipigilan ng Kamara? Di wag bumoto yung 106 na kongresista. Paano hindi makukuha ang 106? Takutin. Paano tatakutin? Wag kayong susuporta sa impeachment. Pag nanalo si Sara sa 2028, delikado kayo. Yan yung pananakot. Paano nila makukumbinsi? Malakas daw sa survey si Sara. Ito daw ang posibleng magpresidente sa 2028. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.